So, tinatawagan ko na po dito sa harapan. Ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig po ng mensahe ng ating Panginoon na ihatid po sa atin ni Pastor Hector Guerrero. Palakpakan po natin ang Panginoon sa po. Grabe, Sister. Maraming salamat. At sa pumapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. Bago po tayo lumabas sa ating gawain, pupuli-puli po yung magkakataon na magpasalamat sa Panginoon. Una sa lahat, dahil ako po nandito ngayon sa harapan, nakakatayo ko ng maayos. Dahil po kagabi talagang matakin naman po yung, hindi po yung dating masakit, yung kanan naman, hindi ko naingit yung kanan. Sabi, ikaw lang ba? Hindi naman ako po, umuwi po, galing po kami dito sa sentro dahil po may fiesta po sa amin. Yung huling ikot po nila, hindi na ako sumama, umuwi na po ako. Salamat sa Panginoon dahil po kaninang umaga nakabangon po ako, nakapamitas pa rin po at nandito po ako ngayon sa inyong harapan. At hindi naman ngayon, mayroon pong alam niyo naman po na yung pong sa kasalukuyan, kami po yung naghanap pa ng trabaho, naman po, yung panalayan po talaga yung kahit po po pinapalalayan ng trabaho, pinanggalingan po na kung may paloob po Panginoon. Kaya talaga na ako yung salamat sa Panginoon dahil po for 7 months nakasarado po yung pabrika. Tumawag po yung aming mga boss na isang linggo na po nakakaraan na kami po yung pumunta sa trabaho. Pag ano po sinalubong agad pa ng boss namin, sabi niya, sabi sa akin, kumusta? Kumusta ang trabaho? Trabaho ko. Sabi ko, ngayon wala pa naghahanap. Sabi niya, ano ka sabi niya, papandarin natin ang akin. Papandarin natin sa atin yung makina. So sabi ko nga, kung ano man yung kalooban ng Panginoon, alam ko, sabi nga, ang Panginoon pa rin, hindi siya nagpupulang. So, kalooban din po natin, sabi ng Sister Sinakay, pag-pray natin, ayaw kong lahat, pag-pray po natin ang tawag sa namin kung trabaho na yun, walang pinakalooban ng Panginoon. Okay. So, tawa na ako dun sa stainless na to. Hindi pala yung bata pinatanda pa ng 7 years bago kinuha. So, pulihin mo ang Panginoon. Sa ayon surprise mga palit sa mga testimonies pa lamang, sabi ko nga, talagang ayon surprise. Ito po yung nakakadamang puso na kami po bilang namumuno, kami po bilang mga narinig po namin yung testimonies ninyo, narinig po namin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa bawat isa. So, purihin po ang Panginoon sa mga bata, sa mga katamo natin. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon. Are we blessed? Ayaw po ba yung pinagpala? Hanggang parang DJ, pakianin mo yung kortina na nakakasila. Ano ba ang tunay po tayo dito? Ay, yun na nga yung purpose dahil sinagan ng araw tapos reflect. Wala akong na gano'n dito. So yun po, isa pong dahil salamat sa mga nanay na nagamit ngayon, tukaluma. Iisipin mo na next Sunday tayo naman. Ngayon pala abang ay mag-isip ka na kung sino yung mga i-assign mo. Kagaya po ng nangyari po ngayon ang mga nanay, sila po yung ginamit. Yung pinakaligan nila siya ng MC. So siguro, this coming Sunday, dahil mga kalalakihan gagamitin, siguro mag-MC, team leader na yan. Dahil nung pagkahapon ng linggo pala ako, sabi niya, iba naman, Pastor, kasunod tayo na sa linggo tayo na lang. Binigyan ka pa ng pagkakataon to prepare, brother man. So, purihin po ang Panginoon, I'm so blessed dahil talagang, yun po talagang purpose po natin. Hindi po yung patagalan na linggo-linggo, nandito lang tayo. Ang plano po talaga ng Panginoon sa the purpose of God sa ating kapatid, makita kung ano po yung ginagawa natin. Na tayo po yung nag-grow sa gawain ng Panginoon. Amen. So, okay. Ngayon po mga tumawa na tayo. Welcome back, partner. Welcome back, Pastor Jerry. So, talagang, kanina pa, pagpasok ko pa lang sa pintuan ng sagdanan pa naman ako. Narinig ko na yung voice ni Sister Sinama.
Sabi ko, basta talaga bago natin mga asawa maingay mo. So, purihin po ang Panginoon. I'm so blessed mga kapatid dahil tayo po sa ating mga talagang isang pamilya, talagang tayo po ay okay, yun po. Dumawa na po tayo ngayon mga kapatid sa aming pagpupulay-pulay, pagkang Diyos, magsopra din ng mga Biblia, sakat po ng mga awit. Psalms chapter 14, verse 2. Ito po ang sinasabi, hallelujah. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. Hallelujah. Ito po, nakalagay po dito. The Lord looks down from heaven on the sons of men to see if there are any who understand, any who seek God. Tayo po yung manalangin. Panginoon, muli maraming salamat sa isang dakilang araw na pinagtulog mo sa amin. Dakilang araw, Panginoon, kung saan minsan pa kami iyong pinagsama-sama, Panginoon, upang ikaw ay aming mapapasalamatan, upang ikaw ay aming may asay na buhay. At sa pagkakataon ito, Panginoon, nabasa na po ang iyong masalita na iyong pagpupulay-pulayan. Ang dalayan ko, Panginoon, hallelujah, na ibukas mo nga po, Diyos, ang aming mga puso't isipan na mapagtatamnan ng iyong masalita. At anumang, Panginoon, ang nais mong iparating sa bawat niya sa amin, mangusap ka. Mangusap ka direkta, Panginoon, sa bawat niya sa amin. Naunti, Panginoon, ngayong palamang pagkapalain mo yung masalita, pagpapalain mo ang bawat isang Panginoon na tanggap ng iyong masalita. Hallelujah. Naunti, Panginoon, ay yung lingkod, nagagamitin mo sa paghayag ng iyong masalita, pagpapalain mo, Diyos, ang iyong lingkod, laksan mo ay pagkatao mula ulo ng paa, ikaw, O Diyos, ang siyang mahusap para sa amin. Gamitin mo lamang iyong lingkod sa oras na ito. Maghari ka na nga po, Diyos, sa bawat puso ng iyong mga anak. Maghari ka sa aming kaligitnaan. Maghari ka sa lugar na ito. Ito po namin sinasakot niya dalangin sa pangalan na Jesus na may Panginoon Pagligtas. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Diyos. Kanina, sabi ko nga po, dahil ako po dahil marami pong mga kapatiran dumating po na maaga, dahil po, expected po natin dahil meron po tayong Bible study ng West. At saka sa mahang pala, hindi na nagkaroon ng Bible study, but yung pala may plano pala ang Panginoon. So, hindi ko naman sila-justify yung aking nakita naman po natin, katawag din for dahil po, marami pala ang magpapasalamat sa Panginoon. Nakita naman po natin, siya tayo ng preaching is 12. Okay, so purihin mo, Panginoon, hallelujah. Ang ating pong pagbubulay-bulayan is what makes God smile. Nung binubulay-bulay ko po, itong sabi ko, naalala ko po, kung may mga notes kayo, parang nagamit na ni Pastor Jerry ang mensahe nito. What God makes smile. Sa mga nakaraang panahon, mga kapatid, nakaraang 2 linggo ng ating pong pagbubulay-bulay, mga kapatid, napag-aralan natin yung pong buhay ni Joshua. Nung siya matanda ng mga kapatid, hallelujah, nilahat po niya, tinawag po niya mga leaders ng Israel at sinabi ng mga kapatid na ang lahat, ang Diyos ay naging tapat. Ang Diyos kayang may nagkulang, sabi nga po, ang lahat daw po na pinangako ng Diyos ay ginawa po niya. No word, sabi niya. Wala, ni isa mang salita na hindi pinupad ng Diyos. No one word, hallelujah, as faith. Then mga kapatid, last Sunday, nakita naman po natin yung pungkuhan ni Samuel. Na nung sa kaisa'y matanda ng mga tinawag din niya mga leaders, hinirap niya ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, at sinabi niya mga kapatid, hallelujah, na kung anuman, kung sabihin niyo sa akin, kung mayroon akong nagkabyado sa inyo, kung mayroon akong nagdaya sa inyo, hallelujah, pinapakita po niya na sa buhay natin mga mananampalataya, mga kapatid, na tayo po'y makakaharap sa harapan ng mga tao. Because we have the integrity, hallelujah. Pwede tayong makatay-tay sa harapan ng ibang mga tao dahil po sa ating pong mga ginagawa. Sabi ko nga po mga kapatid, last Sunday, maalala nyo, integrity is not what we are talking about ourselves. But integrity, hallelujah, is what others tell about you. Kagaya nga po yung sinabi ni yung ating MC kanina.
Tayo po yung nagpapatotoo, tinistify po natin yung buhay ng iba na kagaya po ng Sister Kiling, dating ganito, Sister Lindy na dating ganito. Yun po mga kapatid, hallelujah, yun po yung sinasabing integridad. Hindi po yung sinasabi natin tungkol sa ating sarili. Kasi pag mga kapatid, pag tayo nagtatrabaho tungkol sa ating sarili, pwede natin pwede natin dagdagan para kung maging buwang tayo maging maganda sa harapan ng tao. But mga kapatid, hallelujah, pag yung ibang tao nagsalita para sa atin, yun po yung tinatawag po integrity. Kaya naman po mga kapatid, this Sunday, today, hallelujah, ating po pag-uusapan ay kung paano natin nakapasaya ang ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, sinasabi ko nga po, since praising God is the first purpose of our lives, hallelujah, your most important task is to discover how to do that. Kasi mga kapatid, we are created by God, hallelujah, para po babigyan natin siya ng kalukuran. Ito po yung first priority na dapat po natin gampanan, hallelujah. That's why, hallelujah, we need to discover how to do that. Kung paano po natin magawa, mapasaya o mapanti ang ating Panginoon. Paano po ba natin napapasaya ang ating mga kapwa? Paano pa natin napasaya yung ating mga kaibigan? Sana napasaya natin yung ating mga kaibigan dahil tayo sa Marites. Kundi, napasaya po natin sila dahil po sa mga magandang nangyayari sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, ang ating puntas na yun is, paano ba natin napapagit niya ang ating Panginoon? Alam niyo mga kapatid, mapalad po yung mga taong yung wala pa pong ginagawa. Nakikita mo pa lang siya, natuwa ka na. Yung pag wala ka pang sinasabi, wala ka pang ginagawa mo, nakakatawa. Kung ano yung mga nakakataguin niya, parang si nakilala niyo po si Mr. Bean. Mr. Bean, nakita mo pa lang yung mukha, nakakatawa. Ay, mapat kasi ang ating pag-uusapan ngayon is, paano natin mapapangiti ang ating Panginoon? Hallelujah. Puri po ang Diyos. Sabi ko nga, mapalad yung mga tao dahil wala nang dapat gawin. Kumarap lang sa tao, katawa ka na. Okay, so, puri po ang Diyos. Kung ating titignan mabuti mga kapatid, sabi ko nga, hallelujah, since praising to God is the first purpose of our lives, hallelujah, your most important task is to discover how to do that. Sabi nga po ng Bible, figure out what will please Christ and then do it. Hallelujah. Ephesians 5 verse 10. Kaya naman pati kung titignan natin ang Bible, sabi ko nga po kanina, the other Sunday, napag-usapan si Noah, last Sunday napag-usapan ay si Joshua, last Sunday na pag-usapan natin si Samuel. Diyan ang gagamitin din natin halimbawa na ang taong nagpangiti sa buhay sa ating Diyos, hallelujah, ay sa buhay po ni Noah. Karang si Noah. Si Noah po yung sa Bible, mga kapatid, ito po natin niya sabi, hallelujah. Mga kapatid, fortunately, the Bible gives us a clear example of the life that gives pleasure to God. The man, hallelujah, name was Noah. Kung titignan po natin mga kapatid, in Noah's day, the entire world, hallelujah, had become morally bankrupt. Everyone lived for their own pleasure, not for God, hallelujah. At dito nga po mga sinasabi natin na ang Diyos, parang sinasabi natin na nagkaroon po siya ng pagsisisi bakit pa po niya nilalang ang katabuhan. Dahil mga kapatid, nagplano po ang Diyos, hallelujah, ito ay kanyang bubuhawin, kanyang lilipulin, hallelujah. But mga kapatid, sabi nga po, God became disgusted with the human race that He considered wiping it out. But there was one man who made God smile.
And the Bible says, hallelujah, in Genesis chapter 6, verse 8, Noah was a pleasure to the Lord. Hallelujah. Sabi po ng Diyos, this guy brings me pleasure. He makes me smile. I will start over his family because Noah brought pleasure to God. At dahil po sa ginawa po ni Noah, kapatid na nabigyan niya ng paliguran ng Diyos, kaya tayo ngayon ay nabubuhay. Kaya tayo ngayon, kapatid, ay nandito na nagpupuri sa Panginoon. Kasi po, plano po ng Panginoon talagang totally, iwawipe out na noon. Ba't mga kapatid, dahil po nakita po ng kaluguran ang Diyos sa buhay ni Noah. Kaya po, na-retain, sabi nga po ang ng human race, kaya tayo nandito ngayon. Salamat po kay Noah. Hallelujah. So, purihin mo Panginoon, paano po tayo magtagaan? Hallelujah. Paano po natin makapangiti ang ating Panginoon? Paano po ba napangiti ni Noah ang Diyos? Hallelujah. Mga kapatid, sa ating po mga buhay, o dahil po sa ginawa ni Noah, God smile when we love Him supremely. Kung mamahalin po natin ang Diyos, hallelujah, supremely. Kung titingnan natin mga kapatid, Noah loved God more than anything else in the world. Hallelujah. Even when no one else did. Sabi nga po ng Bible in Genesis chapter 6 verse 9, hallelujah, Noah consistently followed God with all God's will and enjoyed a close relationship with Him. Talagang, kita po natin kung ano po yung buhay ni Noah noon. Lagi po natin pinag-aralan na for 120 years na nangaral po si Noah, nagwarning po si Noah, ba't wala pong isa bang nakinig. So, but still, Noah, hallelujah, ay naging tapat sa Diyos. Hallelujah. Ito po ang hinahanap ng Diyos, hallelujah, sa ating pong karamihan. Yung po close relationship natin sa Diyos, hallelujah. Nakagaya po ng ginawa ni Noah. Ito po yung, this is the most astounding truth in the universe that our Creator wants a fellowship with us. Gusto po ng Diyos na makikipag-fellowship sa atin. Minsan akala nga natin, sabi ng Sister kanina, nakala niya, pag lagi siya nag-iisa. At kapatid, kung tayo po naging sensitibo, lagi po nandiyan ang Panginoon sa atin. Na lagi po tayo sinasamahan ng Diyos. Sabi nga po, nasa man daw tayo pumunta, siya po ay lagi kasama natin. That's why mga kapatid, hallelujah, ang Diyos, our Creator wants to love Him, wants to fellowship with us. God made you to love you. Nilikha tayo ng Diyos para po tayo yung kanyang mahalin. Amen. Hindi po niya tayo nilikha para pagkatapos pabayaan na lamang. That's why mga kapatid, hallelujah, napapakiti po natin ang ating Diyos, hallelujah, when we love Him so supremely. God made you to love you, and He longs for you to love Him back. Ito po yung nais ng Panginoon, na kaya nga po, tayo nalikha niya para tayo kanyang mahalin. At ang nais po ng Diyos, yung pong pagmamahal na yun, ay ibalik din po namin sa amin. Hallelujah. He loves for you to know. So mga kapatid, sabi nga po, that God wants, gusto po ng Diyos na ibalik natin yung pagmamahalan. Sabi po ng Diyos, I don't want to sacrifices. I want your love. I don't want your offerings. I want you to know me. Hallelujah. Hosea chapter 6 verse 6. That's why mga kapatid, kung titignan po natin, mga kapatid, God deeply loves you. Mahal po niya tayo and desires your love in return. He loves for you to know Him and spend time with Him. This is why
Learning to love God, hallelujah, and be loved by Him should be the greatest objective of your life. Hallelujah. Kaya nga po sabi nga po, wala na pong ibang no else comes close in the important deals called the greatest commandment. Kaya nga po binigay po sa atin yung greatest commandment. Nasabi nga po na napapangiti raw po natin ng Diyos kung siya po yung minamahal natin. Siya po yung una. So, we love Him supremely. Ang sabi po ng the greatest commandment in Matthew chapter 20, verse 37, love the Lord your God with all your heart. Hallelujah. With all your heart, with all your soul, and with all your mind, all your strength. This is the first and greatest commandment. Mga kapatid, pag minamahal natin ang Diyos, hallelujah, napapangiti natin na, siyempre nabibigyan natin ng paliburan. Mga kapatid, huwag natin isipin na ginagawa natin dahil gusto natin. Mga kapatid, tayo po yung nagmamahal sa Diyos dahil siya po yung unang magmahal sa atin. Amen. So mga kapatid, dahil mahal po ba natin ang Diyos? Hallelujah. Yung pong masinasabi ko mga kapatid, na pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang po sinasabi. Dahil po ang pagmamahal po ng Diyos sa atin, hindi lang po niya sinabi. For God so loved the world, hindi po gano'n lamang. But, mayroon po siyang ginawa. Ibinigay po niya kanyang anak para sa atin. Amen. So, para hindi po tayo pagtagal, number one is God's smile when we love Him supremely. And number two, hallelujah, God's smile when we trust Him completely. Kaya kanina, yung pong panahon ng testimony kanina, ay talagang nandun po yung trust. Nandun po yung trust kanina. Nandun po yung mga anak. Praise the Lord, hallelujah. Mga kapatid, kung titignan natin, dito mga kapatid, the second reason Noah praised God was that he trusted God, even when it didn't make sense. Kung titignan po natin mga kapatid, bakit po? Paano natin masabi yung pagtitiwala po ni Noah sa Diyos? Hallelujah. Kapatid, una sa lahat, titignan po natin. The Bible says, in Hebrew 11 verse 7, by faith Noah built a ship in the middle of dry land. He was warned about something he could see and acted what he was told. As a result, Noah became intimate with God. Bakit kung titignan natin, hallelujah, imagine this sense. One day God comes to Noah and says, I am a disappointed human being. In the entire world, no one but you think about me, Noah, about me. Sabi, ito nga po yung sinasabi ng mga kapatid, the Lord looks down from heaven of the sons of men to see if there are any who understand or any who seek God. At that time, mga kapatid, only Noah. Kung babasahin po natin mga kapatid itong buhay po ni Noah. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, but Noah, sabi niya, when I look at you, I start smiling and pleased with you. So I'm going to flood the world and start over with your family. I want you to build a giant ship that will save you and the animals. Kung titignan natin mga kapatid, noong pong sinabi ng Diyos kay Noah, mayroon pong napakaraming problema. Kung sa atin pong naging kalagayan siguro mga kapatid, napakaraming makitang problema. Noong pong panahon, sinabihan si Noah na mag-build ng malaking ark. Ano po yung unang-unang problema? Mga kapatid, noong panahon ngayon, hallelujah, wala pa pong ulan. Kung babasahin natin mga kapatid ang Biblia, na mga kapatid, sinasabi nga po in Genesis chapter 2, na makita po natin mga kapatid na ang pagdidilig po ng mga halaman noon ay nanggagaling po sa mapala. So, ibig sabihin mga kapatid, wala pa po yung ulan. Hallelujah.
So mga kapatid, ang unang problema mga kapatid, Noah had never seen rain. Because prior to that, God, hallelujah, the earth from the ground up. Second, ano po yung pangalawang problema ni Noah? Noah lived hundreds of miles from the nearest ocean. Pinapagawa ka ng ark. Pero, para saan yun? Hindi ka pa nakakita ng ulan. Tapos, yung makagawa ka man ng giant ark na yon, for how many miles? Yung pong layo ni Noah doon sa titiran niya para makarating doon sa ano na yun. And the third, hallelujah, was the problem of rounding up all the animals and the caring for them. Pero mo, ang sabi ng Diyos sa kanya, lahat ng mga hayop na ilang at umaamo. Eh, hindi pa nga alam ni Noah kung ano yung mga hayop na yun. Kung isa atin ngayon mga kapatid, alam na natin lahat yung mga hayop, pati yung mga hayop at saka sa akin, yung mga hayop kung saan sa akin. Hallelujah. But at that time, yung problema ko ni Noah, hindi mo niya alam yung mga alam at mapalit still. Hallelujah. But Noah didn't complain to make excuses. He trusted God completely, and that made God smile. That's why mga kapatid, hallelujah, if we trust God completely, yung po natin nabibigyan ng maluguran ng Diyos. Kung tayo po sumusunod, hallelujah, si Noah mga kapatid, hindi siya nagreklamo. Kung daw yung kung nakita yung ipinapagawa ng Diyos sa kanya is parang napaka-imposible. Gumawa ka ng giant ark, saan mo gagawin mo? Wala kang ulan. Tapos, gagawa kang giant ark na ang tirahan mo ay how many miles hallelujah par doon sa dagat. At gagawin mo yung ano yan sa pakatok ng isang mundo. But mga kapatid, hallelujah, titignan po natin, trusting God completely means having faith that He knows what's best for your life. Yun po mga kapatid, we are trusting God, hallelujah, completely because we know that God knows what is best for us. Amen. Kaya nga po yung display nila kanina na talaga na 7 years. Pag-stay sa atin ni we trust God dahil gusto niya pakasama ang kanyang anak every Sunday sa gawain. Mga kapatid, hallelujah. Kung talagang, yun po yung kalooban po natin, yun po yung hinihiling natin sa Diyos, hallelujah. You expect Him to keep His promise or promises, help you with problem, and do the impossible when He is sunny. The Bible says He takes pleasure in those that honor Him and those who trust in His constant love. Hallelujah. Ito po mababasa po natin sa Psalms 147 verse 11. Talagang ano mga kapatid, tinitingnan po natin yung pag-ibig ng Diyos. It took Noah 120 years to build the ark. Imagine, he faces many discouraging days. Kung ano mga kapatid talaga, marami pong nag-ano sa kanya, marami pong nang-alipusta sa kanya. Ginagawa siya, sabi yan, siguro loko pa. Kung anong ginagawa mo, na wala namang tubig. Lahat po ng mga bagay. Hallelujah. Faces many discouraging days with no signs of rain after year. Dahil mga kapatid, hallelujah, siya po'y kinikriticize as a crazy man who thinks God speak to him. Dahil mga kapatid, ganoon din siguro, imagine po natin yung kanyang mga anak. Sinasabihan siguro, yung tatay mo siya na ulo. Yung tatay mo yung dahil po, yung kung kanyang tinahan mo ay parang walang kapuhan. But mga kapatid, hallelujah, kung babasahin natin mabuti mga kapatid, Noah, hallelujah, obeyed God. Siya po yung nag-obey sa Panginoon. Dahil mga kapatid, ito was, ano nga po ba mga kapatid, dahil kung titignan po natin, God speak to him, hallelujah, and imagine Noah's children were often embarrassed by the giant sheep.
being built on the front yard. Hallelujah. Yet Noah kept on trusting God. Nagpatuloy pa rin po siya na nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Sa kabila po ng lahat na kanyang ginagawa, mga kapatid, ay parang wala pong makita ng ibang tao na tama para sa kanya. Wala pong ibang makita yung kanyang mga kapitbahay na tama sa ginagawa niya. Dahil unang-una sabihin, yung sinabi ko sa inyo kanina, walang ulan, malayo sa dagat. Hallelujah then. But still, he keep, mga kapatid. Sinunod po niya, hallelujah, he keep trusting God. That's why, mga kapatid, sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya, mga kapatid, ano nga po ba, what do you need to trust God completely sa buhay po natin? Mga kapatid, gusto ko lang ipaalam sa inyo that trusting is an act of worship. Yung po pagtitiwala natin sa Diyos is an act of worship. Hallelujah. Just as parents are pleased when children, hallelujah, when children trust their love and wisdom. Kapatid, your faith makes God happy. Kung tayo pinagtiwala sa Panginoon, nanibigyan ko natin ng kaliguran ng Diyos. Sa kabila po ng mga bagay na nangyayari na parang imposible, kapatid, hallelujah, at patuloy pa rin tayo nagtitiwala sa Diyos, nabibigyan natin ng kaliguran ng ating Panginoon at natutuwa po ang Diyos sa atin. Kaya nga po sinasabi mga kapatid, hallelujah, without faith, it is impossible to please God. Kung wala tayong pananampalataya mga kapatid, parang napakahirap kung mabigyan natin ng kaliguran ng Diyos. Hebrews chapter 11 verse 6. So mga kapatid, ano po yung nangyari? Noah still, hallelujah, trusting God. Ano po yung mga bagay na nangyari sa kanyang buhay? Still, Noah trust God completely. So mga kapatid, napapamitin po natin ang Diyos dahil sa mga bagay. We trust God completely. Then mga kapatid, number 3, hallelujah. Number 3 mga kapatid is that God may smiles when we obey Him wholeheartedly. Obey Him wholeheartedly. Ito po mga kapatid ng pakano na minsan kadalasan si Noah, yung pong nangyari po sa kanyang kapaligiran. But still, hallelujah, not only Noah trust God, but he also obeyed God wholeheartedly. Hallelujah. Mga kapatid, saving the animals population from the worldwide flood required great attention to logistics and details. Everything had to done just as God prescribed it. God didn't say, hallelujah, na hindi po sinabi ng Diyos na kay Noah na, okay, maggawa ka ng barko, kung anong gusto mong paggawa, then so and so. But mga kapatid, sa lahat po ng mga bagay na pinapagawa ng Diyos kay Noah, meron pong mga yung exact, yung proportion na mga sizes. Kung titignan niyo mga kapatid, hallelujah, ano po yung sukat na ibinigay sa kanya? Kailangan ganito ang gawin mo. Yung pong 450 na talampakan yung haba, yung pong kanyang luwag ay 75, yung taas ay 45 feet. Talagang detalyado po yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. But mga kapatid, hallelujah, Noah talagang obeyed God completely, wholeheartedly. Hallelujah. Everything is done just as God prescribed it. Hindi po niya sinabing gano'n nga po. He gave every detailed instruction as to the size, shape, and materials of the ark, as well as the different numbers of the animals to be brought on board. The Bible tells us no response, hallelujah, yung pong sinabi niya sa Diyos, nung pong ibinigay po yung
task na yun, in Genesis chapter 6 verse 22, hallelujah, Noah did everything exactly as God has commanded him. Talagang, ito po mga kapatid, sinasabi kong hallelujah, God smiles when we obey Him wholeheartedly. Si Noah mga kapatid, hallelujah, napakarami pong mga imposibleng bagay para napakahirap na pinatagawa ng Diyos. But still, hallelujah, kung babasahin po natin, ito nga po mga kapatid sinabi sa Noah, sa Genesis chapter 6 verse 22. So Noah did everything exactly as God has commanded him. So mga kapatid, titingnan natin, Noah obeyed completely. Wala po siyang sinuway o hindi po siya nagreklamo ng mga bagay-bagay. It is no wonder that God smiled on Noah because he obeyed God wholeheartedly. Talagang sumunod po siya, hallelujah. If God asks you to build giant boat, hallelujah, tayo po kaya ang tukusan ng Diyos na okay, maggawa ka ng giant boat na sa taktak ng mundo mo gagawin. Malayo naman. Siguro marami tayong isip, marami tayong complain na siguro baka hindi pa tayo sumunod. But mga kapatid, hallelujah, because Noah loved God, hallelujah, supremely, because Noah trusted God completely, and Noah obeyed God completely. That's why mga kapatid, hallelujah, na ang Diyos ay nakakita ko ng kaliguran. At hindi lamang kay Noah mga kapatid, maging sa atin. Kung mamahalin natin ng Diyos, kung tayo po magtitiwala sa Kanya, tayo po susunod sa Kanya, wala pong mahirap para sa Diyos. Sabi ko nga po mga kapatid, hallelujah, ng lahat ng pangako ng Diyos sa atin, kung siya po'y mamahalin natin ng higit sa lahat, kung tayo po'y magtitiwala sa Kanya, kung tayo po'y susunod sa Kanya. Sabi ko nga po ni Joshua, hallelujah, no one word, hallelujah, has been failed. Lahat po ng ginawa ng sinabi ng Diyos, lahat po ng pangako ng Diyos ay Kanyang sinunod. Okay, parang dito kayo magtagal, hallelujah. Ang susunod mga kapatid ay trust completely. Ito naman po mga kapatid, hallelujah. Sabi nga po mga kapatid, trusting is an act of worship, just as parents place when we with our children, kaya nga mga kapatid, ito nga po. So, okay. Nabalik yung aming ginawa po lahat po ni Noah ang mga bagay, hallelujah. You do it without delay. Sabi po, lahat po ng mga bagay. Mga kapatid, dapat po natin malaman kung si Noah mga kapatid ay hindi po agad sumunod sa Diyos kung ano po yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Maliwanag po mga kapatid na itong ipabot sa inyo, hallelujah, na if we, yung po, dinilay po natin, yung po pagsunod natin, pag may inutos ng Diyos, ang mga magulang natin sa atin, at mamaya na lang. Gagawin ko naman yan mamaya na lang. Kaya lang mamaya na lang dahil busy pa ako sa aking nilalaro. Mga kapatid, hallelujah, nais ko pong sabihin sa inyo that Noah obeyed God talagang completely. Kung ano po yung pinagawa ng Diyos sa kanya, yung pong sizes, yung panahon, lahat po sinunod niya. Dahil po alam niya mga kapatid, hallelujah, that yung pong partial obedience, mga kapatid, is direct disobedience. Pag hindi tayo sumunod kagad mga kapatid, yung po, ibig sabihin niya parang, ang ibig sabihin hindi tayo talagang yung pagsunod, hallelujah. Delayed obedience is really disobedience. Kaya mga kapatid, yung po sinabi ng Diyos kay Noah, kung ano po yung sukat, kung ano po yung panahon na kailangan matapos, lahat po ginawa po ng ginawa. Hallelujah. Ginawa po niya na wala pong pagko-complain. God doesn't owe you an explanation or reason for everything He asks you to do. Yung po ng Diyos, hindi po niya kailangan ng natin, reasoning.
Understanding can wait. But obedience can. Kung gusto mong sumunod, wala naman sumunod ka na walang mga tanong-tanong. Tsaka sabi ng mga kapatid, hallelujah, understanding can wait. But obedience can. Yun po yung ano po pamantayan ng Diyos sa atin, hallelujah. Instant obedience will teach you more about God than a lifetime Bible discussion. Mga kapatid, instant obedience will teach you more about God. Hallelujah. Kasi saka mo lang malalaman mga kapatid yung kung natutuo pala yung bagay na yun kung ito'y nagagawa na natin kaysa hallelujah. That's why mga kapatid, understanding can wait but obedience can. Instant obedience will teach you more about God than a lifetime Bible discussion. In fact, you will never understand some commands and until you obey them. Ulitin ko mga kapatid, hallelujah. You will never understand some commands until you obey them. So mga kapatid, hallelujah. First, obedience unlocks understanding. Kaya nga po sabi po ng Panginoon sa aklat po ng Samuel, ng 1 Samuel, nung si Haring Saul ay naghandog, hindi niya man dapat gawin, hindi niya siya dapat maghandog. Ano po sabi doon? Sabi po ni Samuel, sabi po ng Diyos, hallelujah, na obedience is better than sacrifice. 1 Samuel, hallelujah. That's why mga kapatid, kung titignan natin that kadalasan kasi mga kapatid, we try other God partial obedience, hallelujah. We want to pick the choice the commands we obey. We make a list of commands we like to obey those while ignoring the ones we think are unreasonable. Kadalasan kasi mga kapatid ginagawa natin, di po ba yung mga commandments ng Diyos? Kadalasan kasi mga kapatid parang pinipili natin kung ano po yung madali para sa atin. At kung ano po yung madali para, yung suited para sa atin, yun po yung sinusunod natin. But mga kapatid, hallelujah, kadalasan, sabi ko nga, we make a list of the commands we like and obey, those while ignoring the ones we think are unreasonable, difficult, expensive, or unpopular. Hallelujah. Parang sinasabi po natin na ano po yung mahirap na pinapagawa ng Diyos sa atin? Ano po yung expensive na pinapagawa ng Diyos sa atin? Expensive, pagdating po ng offering, yun po yung expensive. Yung tithings, yun po yung expensive. Mga kapatid, ito po nga po yung sinasabi ko, parang sinasabi natin na sa Diyos kung I'll attend church, but hindi ako magtatay. Atin ako ng gawain, pero parang sinasabi natin, okay, atin ako ng Bible study, pero hindi ko pa rin matawarin yung nakasakit sa akin. Mama, ito pong mga bagay na ito sinasabi ko mga kapatid, halin the partial obedience is direct disobedience to God. Sinasabi natin mga kapatid, hallelujah na, okay, gagawin ko itong mga bagay nito. Pupunta ko sa church. But hallelujah, hindi ko gagawin yung mga bagay na kagaya ng ginagawa ng iba. Pupunta ko sa church. Okay, atin ako ng Bible study. But hindi ako maasahan para tawarin ko siya. Mga kapatid, ito pong mga bagay na ito, hallelujah, if we obey God, kailangan pong gawin natin ng mga ito na wala pong mga pasubali, wala pong mga exemption. Because we obey God, hallelujah, kailangan po natin sumunod sa Diyos ng buong katapatan, hallelujah. So partial obedience is direct disobedience. Hallelujah. If you want to obey God, kung saan sumunod sa Diyos, hallelujah,
Sumunod po tayo. Sabi nga po mga kapatid, sa aklat po ng John chapter 14 verse 16, hallelujah, if you love me, you will obey my command. Yun naman po. Kung mahal po natin ng Diyos, sumunod po tayo sa Kanya na walang anumang mga questions. Because God knows what is best for us. Hallelujah. Then, para hindi po tayo magtagal, number 4 is, God's smile when we praise and thank Him continually. If we praise and thank Him continually, few things will better than receiving heartfelt praise and appreciation. Ito po mga kapatid yung hallelujah. Ito po mga kapatid yung sa ating pong mga buhay, napakasarap kayo ng tayo po ay napapasalamatan, tayo po ay na-appreciate, na-appreciate po yung ginagawa natin sa iba. Gawin din po ang Diyos na pag ang Diyos mga kapatid pinapasalamatan natin, na-appreciate po natin yung kanyang katakilaan sa ginagawa po sa atin, din ang Diyos po natutuwa sa atin. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa buhay po ni Noah, he brought pleasure to God, hallelujah, because he lived with a heart of praise and thanksgiving. Noah first up, after surviving the flood, mga kapatid, hallelujah, is siya po ay nagtayo po ng nagpapasalamat sa Panginoon. Ano po yung gumawa po dyan yung pong tawag doon. The Noah built an altar for the Lord, hallelujah, and sacrifice burnt offerings. Unang-una pong ginawa po ni Noah, kung babasahin po natin ang Genesis chapter 8 verse 20, nung nakasurvive po sila sa flood, hallelujah, siya po ay nagpasalamat sa Panginoon, siya po ay nag-offer ng offering, hallelujah. Because of this, Jesus, hallelujah, because of Jesus' sacrifice, we don't offer animals sacrifices sa panahon po natin ngayon. But mga kapatid, hallelujah, ang Diyos mga kapatid sa buhay po natin, what we offer now, sa buhay po natin, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, is we offer a sacrifice of praise for Christ. Hindi pa natin kailangan mag-offer mga kapatid dahil mahal na po ngayon ng mga hayop na mga walang kapintasan. That's why mga kapatid, hallelujah, ang ating pong ngayon is we need to offer a sacrifice of praise, hallelujah, for God. That's why, talagang, ito po yung nais po ng Diyos na patuloy po natin siyang pasalamatan, patuloy po natin siyang kakilain. Because if we do this, mga kapatid, hallelujah, we are proclaiming that everything that we have comes from God. Amen. Na lahat po ng mayroon po tayo. Hallelujah. That's why, sabi ko nga po mga kapatid, in Psalm 68 verse 3, sabi nga po niya mga kapatid, that the righteous are glad and rejoice in His presence. They are happy and shout for joy. Hallelujah. Tayo po ay okay. Hallelujah. So mga kapatid, ang Diyos po ay nagagalak kung tayo po ay patuloy nagpapasalamat. Yung kung tayo po ay nag-testimony, hindi ko nakalaman po ang mga nakilala ng Diyos. Okay, para po matapos na po tayo, lastly, God smile when we praise Him continually, then, hallelujah, God smile when we use our abilities. Kaya nga po ito po mga kapatid, yung pong inaano po natin. Alam po bawat isa naman sa atin meron tayong kaloob. Amen. Sino po yung kasabi na wala siyang kaloob? Wala yatang walang tao sa harapan. Sino po yung tayo po bang lahat ay may kaloob? Ang sabi po mga kapatid, that God smile when we use our abilities. Kaya nga po maganda po itong ginagawa natin mga kapatid na ang lahat po ng ating mga kapatiran
ay kailangan na po maghanap sa time. Hallelujah na magagad. Ang lahat po ay mayroon tayong abilidad na binigay ng Diyos. At ang Diyos, mga kapatid, ay nakangiti sa atin, natutuwa sa atin, nagkakaroon po ng kaluguran if we use our abilities. Hallelujah. Mga kapatid, sa buhay po ni Noah, mga kapatid, nakita po natin yung kanyang abilidad nung inano po siya ng Diyos, na gumawa ka ng ark, ganito mga kapatid, hallelujah. God asked Noah to build an ark. Ano po yung ginawa ni Noah? Ginamit po niya ang kanyang abilidad. Ginamit po niya, hallelujah, ang kanyang nalalaman. Ginamit po niya ang kanyang talento, hallelujah. God said, it's time to get on with you in your life. Though the things I designed human to do. Kaya mga kapatid, pagkatapos po mga kapatid ng yung pong baha, ito na nga po mga kapatid yung po, because Noah used his ability mga kapatid, ito na nga po mga kapatid, ibinigay po ng Diyos yung mga pagpapala. Pinagpala po ng Diyos, hallelujah, si Noah, kaya nga po sabi niya mga kapatid ng Diyos, it's time to get on with your life, though the things I have designed humans to do. Make love to your spouse, hallelujah. Yan nga po, magpakarami kayo, sabi nga po, na kaya nandito po tayo dito ang bunga nyo. Kasama po tayo sa bunga na sinabi ng Diyos na make love, hallelujah, sa iyong asawa. Kayo po yung mga bunga ng love. Mga kapatid, sa buhay po natin, nabibigyan po ba natin ng kaluguran ng Diyos? Napapangiti po ba natin ng Diyos sa ating mga buhay? Mga kapatid, sabi ko nga, God is faithful para po sa atin. Mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos dahil gusto ng Diyos na tayo po'y sumampa sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos dahil gusto niyang mahalin niya po tayo. At ang nais po ng Diyos ay ibalik natin sa Kanya ang pagmamahal na ito. Mga kapatid, hindi po natin makatawaran ang pagmamahal ng Diyos sa atin. But mga kapatid, ang ating pong dapat natin gawin, ibalik naman natin ang lahat ng ito sa Diyos. Na may paramdam natin sa Diyos yung pagmamahal na mayroon po tayo na dapat natin gawin. Yung pagmamahal na ginawa ng Diyos sa atin. Mga kapatid, na dapat alam natin na nag-sacrifice ang Diyos na ibinigay na kanyang buhay. That's why we need to trust God. Hindi lang we need to trust God now, but we need to obey Him wholeheartedly. Dahil alam natin mga kapatid, that yung pong partial obedience is very disobedience to God. That's why kung may pinapagawa Diyos sa atin, yes Lord, hallelujah. Dahil mga kapatid, yung pong sinasabi ko nga po na if we thank Him continuously, kung siya po yung ating pinapurihan, kung siya po yung ating pinapasalamatan, mga kapatid, nagkakaroon ng kaluguran ng Diyos sa atin. At higit sa lahat, kung ating pong ginagamit, yung pong talento na ibinigay ng Diyos sa atin, siya po ay nagagala at nagkakaroon ng kaluguran sa atin. Mga kapatid, hallelujah, God smile. Hallelujah, kung nakita po niya ganito mga kanyang mga anak ay sama-samang nagpupuri sa Kanya. Napapangiti po natin ang Diyos. Mga kapatid, hallelujah, ito lamang yung number 1 na task po natin. Na mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Dahil po ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, minahal po niya tayo noong simula pa man. Sabi nga po ng isang kapatid natin kanina, that Sister Rafa daw ay minahal ng Diyos, nasa loob pa lang na sila pupunan. Ganoon po tayo mga kapatid, hallelujah, na tayo po lahat ay tinawag po ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. That's why ang katungkulan dapat natin gawin, ibalik natin sa Diyos, hallelujah, yung mga bagay, yung magaganda ang ginawa ng Diyos sa atin. Minahal tayo ng Diyos, then mahalin din natin ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos, then we need to trust God kung mayroon po pinapagawa ng Diyos sa atin. Kapatid, kung may pinapagawa ng Diyos sa atin, not only to trust God, but we need to obey Him wholeheartedly.
At ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, yung pong ginawa ng Diyos sa atin, hindi pa po tapos ang Diyos para sa atin. Habang ginagawa pa natin yung mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa atin, mga kapatid, laging lalong nandiyan ng Diyos na nagbibigay, hallelujah, ng gantimpala para sa mga ginagawa natin. At hindi lamang yung mga kapatid, sabi ko sa inyo, hallelujah, na ang Diyos hindi lamang pagpapala. Kadalasan, if we obey God, if we trust God, hallelujah, mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay din po ng bonuses, ng blow up para sa atin. That's why, hallelujah, kapatid, sa buhay po ni Noah, kapatid, ito pong mga bagay na ito na ipinakita sa atin, kaya po nagkaroon po ng kaluluwa ng Diyos, hallelujah. Because first, he loved God wholeheartedly. He trusts God, hallelujah. He obeyed God wholeheartedly. He obeyed God. Then mga kapatid, lagi niyang pinapasalamat ng Diyos, pinapapurihan ng Diyos. Then, higit sa lahat, ginamit po niya ang kanyang talento. Kapatid, if we do this, yung ano po yung ginawa ni Noah, ay siya rin pong gagawin natin, magkakaroon po ng kaluguran ng Diyos sa ating mga buhay, at ang Diyos, siya po yung magpapala sa atin, kapatid, ibubukas po niya ang kinukawan sa langit na bayan para sa ating mga pangailangan. Mga kapatid, kaninang umaga, nag-tip po natin, hallelujah, is kahit kailan ang Diyos ay hindi nagkulang. Ang Diyos ay hindi nagkulang, mga kapatid, hallelujah, hindi kailanman magkukulang. Ang nais lamang ng Diyos ay patuloy tayong mamuhay na hinahanap natin kung ano ang kanyang kalooban. Kapatid, hallelujah, sabi nga po, ito'y patuloy pa rin ginagawa ng Diyos. The Lord looks down from heaven on the sons of men to see if there are any who understand, any who seek God. Hallelujah. Mga kapatid, lagi pong nakatunghay ang Diyos sa atin. Siya po yung nagkukontrol sa kanyang manilalang. Kapatid, kung tayo nabibigyan natin ng kaluguran ng ating Diyos na buhay, He will bless us. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin at patuloy na may gagawin ang Diyos para sa atin. Purihin ang Diyos, hallelujah. Tayo mong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Awitin natin yung siya sa ating ng Jesus. Ano bang maganda? Hallelujah. Mga kapatid, kadalasan, ang Diyos ay patuloy na umulat sa atin. At kadalasan, hallelujah, minsan tayo ay sumusunod. At sa araw ito, mga kapatid, ipinakita ng Diyos sa atin para magkaroon siya ng kaluguran sa ating mga buhay. We need to love God. We need to obey. We need to trust. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, it's time. Ipasiyasan natin ang ating mga buhay sa Diyos. Kaya ipakita po natin kung saan tayo nagkulang. Kung tayo nagkulang sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sumasa
Pagpalain mo ang aming mga buhay ng iyong mga puso, Panginoon. Panginoon, sa amin, Panginoon, yung mga tinawag ang nais po, yung makapagbigay kami ng kaluguran sa iyo, harapan, Panginoon. Panginoon, ang nais mo, Panginoon, ay masunod namin kung ano yung mga bagay na pinapagawa mo sa amin. Panginoon, hallelujah, ay mga buhay ay bukas taklat sa iyong harapan. Kung may nakikita pa ka pa, Panginoon, na ay mga pagkukulang, kung minsan pa hindi namin naibibigay ang tamang pagmamahal sa iyo, Panginoon, hindi kayo nakasunod, hallelujah, ng buong puso. Hindi kayo nakikitiwala sa iyo, Panginoon. Panginoon, hallelujah, nagbibigyan ng may mga buhay. Salipsinin mo, Panginoon, hallelujah, at kung anuman yung mga bagay na dapat mong baguhin, na dapat namin isuko sa iyo, Panginoon, Lord, hallelujah, nandito kami, Panginoon, bukas sa kayong mga buhay. At dalangin namin, Panginoon, hallelujah, na patuloy na baguhin mo ang bawat niya sa amin. Kung paano sumunod si Noah sa iyo, Panginoon, kung paano gaano kanya minahal ng buong puso. Kung paano siya sumunod, Panginoon, kung paano siya nagtiwala sa iyo. Ito, Panginoon, ang nais ng bawat niya sa amin sa oras na. Panginoon, nais lang namin maibalik sa iyo, Panginoon, yung mga bagay na ginawa mo para sa amin. Minahal mo kami, Panginoon. Ito din ang nais tayo, Panginoon, na naibigay sa iyo. Ikaw ay nagsakripisyo para sa amin, Panginoon. Lord, gusto rin namin ibalik sa iyo ang lahat na may sa pamagitan ng aming pagsunod at pagtitiwala sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na makapamuhay kami, Panginoon, ng ayon sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kayo, Panginoon, na makasunod kami, hallelujah, sa mga bagay na pinapagawa mo sa bawat isa. At lalo din, Panginoon, tulungan mo kami, turuan mo kami na magamit natin ang mga abilidad na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Yung po mga talents, Panginoon, pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, maraming salamat na ipinakita mo sa amin, Panginoon, ang buhay ni Noah kung paano kanya nabigyan ng kaluguran. Ngayon, Panginoon, turuan mo ang bawat isa sa amin na kami man din, Panginoon, ay magpagbigay ng kaluguran sa iyong harapan. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na aming tinanggap sa oras na ito. Salamat po, Diyos, hallelujah, tinutulungan mo kami na patuloy kaming sumunod sa iyong Panginoon. Salamat po, God, hallelujah, pagpapalain mo yung mga salita at pagpapalain mo rin, O Diyos, ang mga anak mo na tumanggap ng iyong mga salita. Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa iyong pang-araw na pamumuhay. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming pagsunod sa iyo. Ay maibigay na iyong Panginoon, hallelujah, ang tunay na pagmamahal, ang pagtitiwala at ang pagsunod sa iyong Panginoon. At lalo sa iyong Panginoon, sa aming paghintay ng huli mong pagpapalik, ay magamit namin kung ano yung mga talento ibigay mo sa amin. Kaya Panginoon, maraming salamat. Salamat nga po, Diyos, hallelujah, sa iyong mga presensya. Salamat sa iyong mga Espiritu na siyang nangusap sa bawat isa sa amin. Patuloy nga po, Diyos, hallelujah, na maghali ka sa bawat buhay ng iyong mga. Tulungan mo kami na makapagpatuloy, Panginoon, nandun ang dadalang tunay na pag-ibig, ang tunay na pagsunod at ang tunay na pagtitiwala, Panginoon. Para sa dahil alam namin, Panginoon, hindi ka patapos na bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na may gagawin ka para sa amin. Kaya, Panginoon, muli, tulungan mo kami na mapaghawakan namin, na makapanangan kami at masunod namin ang iyong mga salita. Panginoon, pinapurihan ka namin, kaya dakila ka namin. Patuloy, Panginoon, maghari ka sa bawat individual nandito, Panginoon. Huwag mo hayaan, Panginoon, na bumalik sa iyo ang mga salitang aming katanggap na hindi nagakpala naman ang kanyang layunin sa iyong mga buhay. Pagkas Panginoon, hayaan mo na mga salitang aming tinanggap sa oras na ito ay magkaroon ng puwang, magkaroon ng kapangyarihan sa iyong mga buhay. At patuloy na makapaglingkod kami sa iyo, Panginoon.
itaglay-taglay ang masalitang ito. Pinapurihan ka namin, iyadakilahan na yung Panginoon. Hallelujah muli. Salamat. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong banal na presensya. Salamat o Diyos sa iyong mga Espiritu. Muli, maghali ka o Diyos, pulin mo yung lugar sa iyong mga puso. Mula sa araw ito, Panginoon, hindi ang kalooban namin kung siya masunod, kundi ang iyong kalooban. Pinapurihan ka namin, iyadakilahan ka namin. At sama-sama namin, ibinabalik sa iyo lahat ng kapulihan ng puno ng pasalamat. Ito pong aming sinasamot niya dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Palakpak pa ng Diyos.